Bumungad kay Esmeralda ang katotohanang wala siyang saplot, at katabi niya sa kama ang kanyang boss, na si Maximus Villafuente. Ramdam niya ang kirot sa kanyang katawan, na nangangahulugang naisuko niya ang kanyang iniingatang puri, nang wala siyang kamalayan. Labis ang kanyang pagkalito at sakit lalo na't may 3 taon na siyang karelasyon. Pagkatapos ng gabing iyon, napansin niyang naging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Maximus. Nang malaman niyang siya'y nagdadalang tao, agad siyang nagpasya na magbitiw sa trabaho. Napakasaya ko na makita kang masaya sa piling ng isang lalaking karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Sigurado akong mas magiging masaya ka pa, na siyang pinakamahalaga sa akin. Maligayang bati sa iyong espesyal na araw, aking pinakamamahal na kapatid. I love you, and one more thing, tigilan mo na ang kakasigaw ng daddy na parang bata. Hindi ka na daddy's girl ngayon. Asawa mo na ang tatawagan mo palagi simula ngayon. Nagtawa na ng buong pamilya nila sa huling sinabi ni Sir Maximus sa microphone. Kasalukuyan ko sila ngayong pinanood dito sa phone ko mula sa isang post ng account ni Miss Margaret sa social media. Pero kahapon pa talaga ginanap ang kanilang kasal. Isa ako sa mga kinuha niyang abay pero hindi ako dumalo. Hindi maaari dahil siguradong magugulat siya kapag nakita niya ang hitsura ko. Tulad niya ay buntis na rin ako at 4 na buwan na rin ang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi na rin ako babalik pa sa syudad kahit kailan. Iniwan ko na lamang ang resignation letter ko sa table ni Sir Maximus 1 buwan na ang nakalilipas. Hindi ko na rin nakuha pa ang back pay ko kung may makukuha pa nga ba ako. May naipon naman ako para sa aming mag-ina. Hindi ko rin ipinaalam pa sa kanya ang kalagayan ko ngayon. Para saan? Hindi ko nga alam kung bakit niya ginawa sa akin to. Kinuha niya ako mula kay Miss Margaret para lang makuha ang loob ko at magamit ang katawan ko. Dati-rati naman ay hindi niya ako pinapansin. Pero isang araw ay bigla na lamang siyang lumapit sa akin. Flashback. Esmeralda, bigla akong napalingon sa tumawag sa akin at nagulat ako nang si Sir Maximus ang nabungaran ko. Kabababa niya lamang mula sa kotse niya. Nagtaka naman ako, paano siya napadpad dito? Kalalabas ko lamang mula sa bilibid dahil dinalaw ko ang ama kong nasa loob. Bakit nandito ka? Mukhang galing ka sa loob. Sumulyap din siya sa malaking gate na nasa harapan namin. Hindi ko naman malaman ang sasabihin ko sa kanya. May dinalaw lang po akong isang kaibigan. Nakakulong. Opo, anong kasalanan niya? At ilang taon na rin siyang nakakulong. Medyo matagal na po. Napagbintangan daw po siyang pumatay. Oh, mabigat yun kung ganon. Tumanggaw-tango siya bago muling lumingon sa mataas na gate ng bilibid. Sarado na ba ang kaso niya? Wala bang ginawang paraan upang ipaglaban ang sarili niya? Hindi na po siya lumaban. Okay na daw po siya sa loob. Baka naman kasi totoo. Bigla akong napahinto dahil sa sinabi niya. May kakaiba akong nababasa sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Nangunot bigla ang noo ko. Wala lang pong pera kaya hinayaan na lang niya ang sarili niya sa loob, sagot ko sa kanya. Muli naman siyang tumanggaw-tango. Where are you going now? Papasok ka na ba sa office? Sumabay ka na sa akin. Hindi na po, nakakahiya. Magta-taxi na lang po ako. Sumabay ka na, ano bang hiya-hiya? Nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko at hinayla ako patungo sa kotse niya. Pero, kaysa malate ka pa. Finding a taxi in this remote location is difficult. Masyadong ang liblib kaya paano siya nakarating dito? Sige po, salamat po Sir Maximus. Gusto ko sanang hilahin ang kamay ko mula sa kanya ngunit mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Tuluyan na rin kaming nakarating sa kotse niya. Binuksan niya ang pinto sa front seat at inalalayan pa niya akong makapasok sa loob. Salamat po talaga. Labis ang hiyang naramdaman ko at hindi ko magawang salubungin ang mga mata niya. No worries, bigla niya akong kinindatan bago niya isinara ang pinto. Natigilan naman ako at ramdam ko ang biglang paglukso ng puso ko. Bumilis na lamang bigla ang tibok nito kasabay ng paggapang ng init sa mukha ko. Parang bigla akong nahalina sa kindat niya at ganda ng pagkakangiti niya. Dumagdag pa na napakagwapo niya. Pero shit, hindi ito pwede. Hindi ako pwedeng makaramdam ng kahit na ano sa kanya, dahil may boyfriend na ako. Hindi lang ako nasamahan ngayon ni Adam dahil puyat na puyat siya ngayon at alam kong natutulog pa siya ngayon sa kanila.
Graveyard shift siya ngayon sa call center na pinagtatrabahuhan niya. Mabilis na umikot si Sir Maximus sa kabilang bahagi at pumasok sa driver's seat. Pansin kong wala siyang bodyguard ngayon. Siguro ay tinakasan na naman niya ang mga yun. Lahat kasi silang magkakapatid ay may mga kanya-kanyang bodyguard. Pero mukhang ayaw din niyang may bumubuntot-buntot sa kanya katulad ni Miss Margaret. Wala lang kasi talagang magawa si Miss Margaret dahil yan ang utos ng magulang nila. Mahigpit ang seguridad sa kanila ni Sir Maximo Villafuente. Mga lalaking anak lang niya ang nakakayang sumuway. Ang aga mo namang dumalaw sa kulungan. Palagi ka bang naririyan? Is your friend a boy or a girl? Tanong ni Sir Maximus habang binubuhay na ang makina ng kotse niya. Babae po. Kahit lalaki naman talaga dahil ama ko yun. Ayaw ko lang kasi na may iba pang nakakaalam ng tungkol sa kanya at sa buhay ko. Ganon din si Papa. Hindi alam ng pamilya niya na nagkaroon siya ng asawa at anak. Tanging si Adam lang ang nasabihan ko nito. Ayaw ko rin sana itong ipaalam kay Adam noon pero nahuli niya ako. Mahirap magsinungaling sa boyfriend na palaging nakabantay sa mga galaw ko. Ipinagpapasalamat ko na lang natanggap niya ako kahit may ama akong kriminal. Bihira lang naman po akong dumalaw sa kanya dahil busy po ako palagi sa trabaho. Ang totoo ay weekly ko dinadalaw si Papa. Kung pwede nga lang na araw-araw ko siyang dalawin doon ay gagawin ko pero ayaw niya. Wala na kasi akong ina kaya siya na lamang ang mayroon ako. Pero hindi pa patay ang ina ko. Sadyang iniwan lang niya kami ni Papa at nag-asawa na siya ng iba. Hindi niya nakayanan na mayroong asawang bilanggo at kriminal. Hindi na siya nakapaghintay pa sa paglaya ni Papa. Ayaw din naman ni Papa na naruroon ako palagi sa kulungan, pero hindi ko kayang hindi siya makita palagi. Mahal ko siya kahit gaano karami pang kasalanan ang nagawa niya sa mundong ito. Ramdam ko din naman ang pagmamahal niya sa akin bilang ama ko. Palagi niya akong pinapaalalahanan sa maraming bagay, lalo't nag-iisa lang akong namumuhay dito sa labas. May mga proyekto silang ginagawa sa loob ng kulungan. Binibigyan niya ako ng mga gawa niya at nabibigyan din niya ako palagi ng pera mula sa mga pinagbebentahan nila. Ngayon ay iniipon ko na lang ang mga ibinibigay niya dahil may trabaho na rin naman ako. Para paglaya niya ay magagamit niya yun bilang panimula ng buhay niya. Pwede niyang gamitin pang negosyo. Sumumpa naman siya sa akin na huminto na raw talaga siya sa paggamit at pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Malinis na rin ang record niya sa bawat medical nila sa loob. Kung minsan ay napapaway pa rin daw siya, pero nadadamay lang daw naman siya at hindi siya ang nagsisimula ng gulo. Gusto na rin daw niyang makalaya, kaya ginagawa niya ang lahat para mabigyan siya ng parol. At ginagawa ko rin ang best ko bilang anak niya para magkaroon pa siya ng inspirasyon sa buhay niya. Tinalikuran na rin kasi siya ng lahat at ako na lang ang natitira sa kanya. Put your seatbelt on. Nagulat ako nang bigla na lamang dumukwang sa akin si Sir Maximus. Nanigas akong bigla sa kinauupuan ko dahil sa sobrang lapit niya sa akin na kamantek pa niya akong mahalikan sa pisngi. Pasensya na po, nakalimutan ko. Ngumiti naman siya kasabay ng pagtunghay niya sa akin. It's fine. Hindi ka ba sanay sumakay ng kotse? Napalunok ako nang tumama sa mukha ko ang mabango niyang hininga. Parang sinadya pa niyang tagalan ang pagkakabit ng seatbelt ko. Sumasakay naman po ako palagi sa kotse ni Miss Margaret, pero nasa backseat lang po kami palagi. Tumanggo-tango naman siyang muli. Hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi niya at kakaiba rin ang mga titig niya sa akin. Masyadong tame time at nakakatunaw. Nakahinga lang ako ng maluwag nang muli na siyang umayos ng pagkakaupo sa harap ng manibela. Nahugot kong bigla ang aking hininga. Nawiwarduhan ako sa kanya ngayon. First time kong sumakay sa kotse niya at ngayon lang din niya ako kinausap ng ganito. Kaagad na rin niyang sinimulang patakbuhin ang kotse niya. Saan ka umuwi? Tanong niya na siyang ikinalinggan kong muli sa kanya. Dyan lang po sa Taytay. May kasama ka ba dyan? Wala po. Don't you have a family? Wala po. Nasa probinsya po sila. Where is your province? Muli akong napatitig sa kanya. Ang dami niyang tanong. Sa Bulacan po, sagot ko pa rin. Do you have a boyfriend? A husband? Children? Medyo napanganga ako sa tanong niya. Siya naman ay patuloy lamang sa pagmamaneho at sinusulyap-sulyapan lamang ako. May boyfriend na po ako. Tumanggo-tango naman siya.
Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Hinatid ka man lang niya sana para hindi ka nag-iisa. Hindi ko na po siya inistorbo dahil panggabi po ang pasok niya sa trabaho. Tulog pa po siya ngayon. Do you live with him? No po. Saan siya nagtatrabaho? Sa Prime Point Call Center PO. Muli naman siyang tumanggaw-tango. How long have you been in a relationship? Muli akong napatitig sa kanya. Lahat ba talaga ay itatanong niya? Pati yun. Sumulyap naman siyang muli sa akin at ngumiti. Marami ba akong tanong? Pasensya na. Okay lang kung hindi mo sagutin. I'm just suddenly curious about you. Ngayon lang kita nakasama ng ganito. Matagal ka na ring nagtatrabaho kay Ate Margaret. It's been 2 years now, if I'm not mistaken, right? Opo, 3 years naman na po kami ng boyfriend ko. Wow, 3 years is such a significant milestone. Siguro mabait ang boyfriend mo. Kasi kung hindi, hindi kayo tatagal ng ganyan. Opo, okay naman po siya. Kapag kaya niya ay hinahatid at sundo naman niya ako sa trabaho. You love him. Napahinto naman ako sa tanong niya. Ano bang klaseng tanong yun? Natawa na lamang din ako. Opo, mahal ko po siya. Muli naman siyang tumanggaw-tango, pero hindi na siya nagtanong pa. Nakahinga lang ako ng maluwag ng tuluyan na kaming makarating sa VM building office. Sa pagkakaalam ko ay wala siyang girlfriend ngayon. Pero ayon sa mga chismis sa opisina, nagkaroon siya ng girlfriend noong high school pero namatay daw ang babae sa hindi malamang dahilan. Simula daw noon ay naging pihikan na sa babae si Sir Maximus. Kahit close naman kami ng panganay niyang kapatid na si Miss Margaret, pagdating sa personal nilang mga buhay ay hindi ako nakikitsismas. May limitasyon pa rin ako. At saka, sobrang bait ni Miss Margaret kaya iniingatan ko ang kabaitan niyang yun sa akin. Simula noong araw na yun ay palagi na akong kinakausap ni Sir Maximus. Sumasabay din siya sa pagkain sa akin. Kung ano-ano ring ipinapadala niya sa table ko. May chocolates, flowers, merienda at kung ano-ano pa. Isang beses ay ibinalik ko sa kanya ang mga bulaklak at chocolates dahil may boyfriend na ako. At hindi na ako pwedeng tumanggap noon mula sa ibang lalaki. Hindi magandang tingnan. Ayaw ko ring masira ang relasyon naming dalawa ni Adam. Mabait si Adam at mahal niya ako. Mahal ko rin siya at 3 taon na ang relasyon naming dalawa. Nag-iipon lang talaga muna kami bago bumuo ng pamilya. Bukod doon ay may pinag-aaral pa rin siyang mga kapatid. Pero noong magkaroon ng seminar si Sir Maximus sa Baguio ay isinama niya ako. Hindi na ako nakatanggi pa dahil sinabi sa akin ni Miss Margaret na kailangan ko rin daw yun para sa future ko. Nabanggit niya sa akin na ipopromote daw niya ako dahil napakaganda daw ng performance ko. At sino ba naman ang hindi matutuwa niyon? Ngunit noong mga araw na nasa Baguio kami ay doon na mas nagkaroon ng pagkakataong magkalapit kaming dalawa ni Sir Maximus. Isang gabi ay niyaya niya akong mag-celebrate sa isang bar. Nalasing ako, at paggising ko kinaumagahan, ay magkatabi na kami sa kama at pareho nang walang saplot ang aming mga katawan. Nananakit na rin noon ng husto ang parte ko. Pagbalik namin sa trabaho sa opisina ay kinuha na niya ako sa Ate Margaret niya bilang secretary na niya. Pero bigla siyang nagbago sa akin. Bigla siyang nanlamig muli katulad ng dati. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi na rin ako nakapagpaalam pa kay Adam dahil hindi ko kayang sabihin sa kanya ang lahat. Hindi ko siya kayang saktan. Nagpaalam naman ako kay Papa na nalipat na ang trabaho ko sa probinsya, kaya hindi ko na siya madadalaw pa. Hihintayin ko na lamang ang paglaya niya. Nandito ako ngayon sa pinakadulong bahagi ng Pilipinas. Sa liblib na lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Dito na ako mananatili habang buhay kasama ng anak ko. Sa yaman kasi ng mga Villafuerte, at kung may pakialam pa sa akin si Sir Maximus, madali niya lang akong mahahanap. Pero ayoko na. Hindi na niya kami maaari pang makita. 4.5 years later. Maximus's POV. Sir, I suddenly turned to my secretary, Mara, who was peeking through my office door. My eyebrows raised as I stared at her. What? Hindi pa po ba kayo uuwi? 5 na po. She showed me her wristwatch. Mag-out ka na, walang gana kong sagot sa kanya. Muli kong hinarap ang laptop ko. Mag-o-overtime na naman po ba kayo sir? Nakaramdam na naman ako ng inis sa tanong niya. Muli akong tumunghay sa kanya. Bakit ka ba nangingialam?
Ang ayoko sa lahat ay makulit at nangingialam sa mga gawain ko. She is just a secretary. Nakita ko naman ang pagsimangot niya, kaya mas lalo pang naragdagan ang inis na nararamdaman ko ngayon. Concern lang po sir, hating gabi na naman po kasi kayo uuwi. Palagi na lang po kayong puyat. Huminga ako ng malalim at napahilot sa sentido ko. Kailangan ko pa ring pakalmayan ang sarili ko bago pa tuluyang uminit ang ulo ko. Leave me alone please. Okay sir, kayo po ang bahala. Goodbye sir. Kaagad din itong isinara ang pinto. Napabuga na lang akong muli ng malakas na hangin, at muling binalikan ang trabahong hinaharap ko ngayon sa laptop ko. But my phone suddenly vibrated on the desk next to my laptop, and the screen lit up with the name Mr. Houston. He was one of the private investigators I had hired to find Esmeralda. Pero pinahinto ko na 1 taon na ang nakalilipas dahil wala naman silang mga kwenta. Napakaliit lang ng Pilipinas pero hindi nila magawa ang mga inuutos ko. I paid for their services for more than 3 years, but nothing happened. Hindi ko alam kung buhay pa ba o patay na ang babaeng ipinahahanap ko sa kanila. Pinahirapan ako ng babaeng yun. Huwag na huwag lang kitang makikita. Hinding-hindi ko pa nakakalimutan ang atraso ng ama mo sa akin. Patuloy sa pagtawag sa akin si Mr. Houston. Ano na naman bang kailangan niya? Kaagad ko na ring dinampot ang phone ko at sinagot ito. What do you need? There's news for you Mr. Villafuente. Bigla akong napahinto sa sinabi niya. My heart started beating fast. Esmeralda, face popped up in my mind. Where is she? I immediately asked him about his father, Mr. Villafuente. What? Biglang nag-init ang ulo ko sa sinabi niya. Gumuong mali ang pag-asa ko. Nakalaya na po si Mr. Arthur Santiago, ngayon lang po. Siguradong magkikita sila ng kanyang anak. Napaayos ako ng pagkakaupo sa swivel chair. Napaisip din akong bigla sa sinabi niya. Matagal nang hindi dinadalaw ni Esmeralda ang kanyang ama sa kulungan. Even her boyfriend has no idea where she is now. Iniwan niya rin ito noon nang walang paalam. Pinasundan ko rin noon ang boyfriend niya, pero maging ito ay naghahanap din sa kanya. Muli akong huminga ng malalim. Alright, make sure to keep a close eye on Santiago and find out where he's headed. Maaaring magkita nga silang dalawa ng anak niya. Masusunod Mr. Villafuente, babalitaan ko kayo kaagad. Siguraduhin mo lang na sa susunod mong pagtawag ay siya na ang ibabalita mo sa akin. I guarantee that Mr. Villafuente. Hindi na ako sumagot pa. Kaagad ko na ring pinutol ang tawag. Napasandal ako sa swivel chair at napabuga ng malakas na hangin. Alam kong iniiwasan mo ako Esmeralda, pero hindi ako titigil sa paghahanap sa iyo. Kinuha ng ama mo ang kasintahan ko, at ngayon ikaw ang ipapalit sa kanya, sisiguraduhin kong magbayad kayong dalawa ng ama mo sa akin. Esmeralda, POV. Papa, pwede namang ikaw na lang ang pumunta dito. Magpapadala ako ng pamasahe mo. Anak, ikaw na nga ang nagsabi na mahirap ang buhay dyan. Bakit ba dyan mo pa naisip ang tumira sa Batanes? Dulo na ng Pilipinas yan. May pinagtataguan ka ba? Hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit bigla ka na lang umalis ng Rizal. Hindi kaagad ako nakasagot sa sinabi niya. Kasalukuyan ko siya ngayong kausap sa phone at nalaman kong nakalaya na pala siya. Masayang-masaya ako at gustong-gusto ko na siyang makita, pero hindi ko pa nasasabi sa kanya na may apo na siya. Sabihin mo nga sa akin, ano bang naging problema? Sino bang pinagtataguan mo dito sa syudad? May nakaaway ka ba? Kagalit? Pinagtataguan mo ba si Adam? Tinanggal ka ba sa trabaho ng amo mo? Hindi naman papa, kusa po akong nag-resign sa kanila. Bakit nga? Dito ko na lang po sasabihin sa inyo ang lahat papa. Umuwi ka na dito. Hindi ako titira dyan Esmeralda. Wala akong magiging trabaho dyan. Wala naman tayong lupain dyan. Anong pagkakakitaan ko? Dito sa syudad madali ang pera basta madiskarte lang. Siguro gusto nyo lang habulin si mama kaya ayaw nyong umalis dyan, sagot ko naman sa kanya. Ano ka ba namang bata ka? May ibang pamilya na ang mama mo. Bakit pa ako manggugulo sa kanya? Tahimik dito, papa. Makakapagsimula tayo dito ng bagong buhay. Mama, bigla akong napalingon sa anak ko nang bigla itong lumabas ng bahay. Inatake din itong muli ng ubo niya. Sakit leeg ko mama, di ako makahinga.
Kaagad din itong umiyak. Kinabahan naman ako dahil nasa kabilang linya pa si Papa at siguradong narinig siya. Halika dito, halika. Kaagad ko siyang hinayla at dinala sa kondangan ko. Ako naman ay nakaupo dito sa isang silya sa labas ng bahay namin. Wala kasing signal sa loob ng bahay. Yan ba ang itinatago mo? Anak niyo ba yan ni Adam? Tanong ni Papa, na siyang ikinatahimik ko. Malalaman na rin naman kasi niya. Bakit kailangan ko pang itago sa kanya? Hindi po si Adam ang ama, Papa. Sino? Taga dyan ba? Kaya ba dyan ka napadpad? Hindi rin po. Mahabang kwento, Papa. Mukhang may sakit ang batang yan. Ilang taon na ba yan? Naririnig ko ang ubo niya. 4 na po. Inuubo at sinisipon. Pinaiinom ko na lang ng mga herbal. Matigas ang ubo niya. Kailangan mo na yang dalhin sa doktor. Malayo po ang doktor dito. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Paano kung lumala yan? Saka ka magsisisi kapag huli na ang lahat. Mag-impake ka. Kayong dalawa ang lumipad patungo dito. Hindi hiyang dyan ang batang yan. Dito siya magagamot sa syudad. Maraming doktor dito. Pakinggan mo ako, Esmeralda. Napahikbi na ako hanggang sa tuluyan na akong maiyak. Ayokong bumalik doon dahil natatakot ako na baka makita kami ni Sir Maximus. Baka makilala niya ang anak namin. Pero matagal nang nangyari ang lahat. Siguro naman ay kinalimutan na niya ako. Kung sa bagay, madali lang yun para sa kanya dahil ginamit lang naman niya ako. Pagkatapos ng nangyaring yun sa aming dalawa ay bigla na lamang siyang nanlamig. Siguro ay nalasing lang din siya noong gabing yun at hindi niya rin yun kagustuhan. Baka nga masaya pa siya noong umalis ako. Hindi na siya mahihirapan pang tanggalin ako sa trabaho. Sasanduan ko kayo sa airport. Tumawag ka kapag paakay na kayo ng eroplano, ani Papa mula sa kabilang linya. Opo, Papa. Mag-aayos lang po ako ng mga gamit. Mag-iingat kayo. Ano nga pala ang pangalan ng apo ko? Babae ba yan o lalaki? Babae po, si Emerald. Hi ka kay Lolo. Inilapat ko sa tainga ng anak ko ang phone. Lolo, napatingala naman siya sa akin habang nakayakap sa akin. Oo, si Lolo. Di ba gusto mo nang makita si Lolo? Madalas ko namang ikwento sa kanya si Papa. Opo, Lolo, uwi ka na. Uwi ka na po. Kaagad din naman niyang hinawakan ang phone ko. Inilagay ko naman ito sa loudspeaker upang marinig ko pa rin ang sasabihin ni Papa. Si Lolo nga ito, pero hindi ako uuwi dyan. Kayo ang pupunta dito ng mama mo. Ipapa-check up ka ni Lolo sa doktor para gumaling na ang ubo at sipon mo. Di nga po ako makahinga, Lolo Dami sipon sa ilong ko. Sakit leeg ko pag naubo. Pinababayaan ka ba ng mama mo? Pinapainom po niya ako ng gamot na mapait. Hindi ka naman yata gumagaling dyan. Doktor na ang kailangan mo. Opo, doktor ka po, Lolo. Hindi ako doktor, pero maraming doktor dito. Kapag nandito na kayo, si Lolo na ang mag-aalaga sa iyo. Gusto mo ba yun? Opo, dadalhin ko yung laruan ko, Lolo. Bibilhan kita ng maraming laruan dito. Gusto ko ng Barbie, Lolo. Kayang-kaya ni Lolo yan. Basta nandito ka na. Opo, pupunta na po kami dyan ni Mama. Kakausapin ko na ang mama mo. Opo, Mama, kaagad ding iniabot sa akin ni Emerald ang phone ko. Papa, madaldal din yang batang yan katulad mo. Huwag kayong mag-alala, kukuha ako ng bahay na marerentahan natin dito pansamantala. Magtatrabaho naman ako dito, ako na ang bahala sa upa. Saan po ba kayo nakatira ngayon? Kalalabas ko pa lang naman kanina. Nandito ako ngayon sa labas ng simbahan. Dito ako unang pumunta. Mamaya ay maghahanap kaagad ako ng apartment. May naitabi pa naman akong pera dito para sa down payment. Ikaw na po ang bahala, Papa. Mag-aayos na po kami ng mga gamit. Hindi ko naman kayo pababayaan dito. Opo. Mag-iingat kayo. Opo. Tatawag na lang po ako mamaya. Kaagad ko na ring pinatay ang tawag. Napabuntong hininga ako ng malalim at niyakap ang anak ko. Aalis tayo, Mama. Pupunta tayo kay Lolo. Oo, mamaya. Magliligpit muna tayo ng mga gamit. Paano tinda natin? Dadalhin na natin. Kakaunti lang naman yan. Pumasok na tayo sa loob. Kunin mo yung bag mo. Isilid mo lahat doon ang damit mo. Opo, saka sa iyo, Mama. Sige, ibabag ko lang ang mga paninda natin. Opo, kaagad na rin siyang tumakbo papasok sa loob ng maliit naming kwarto.
Mahirap talaga ang buhay namin dito sa probinsya, lalo't wala naman kami ditong ari-arian. Nag-uupa pa nga kami dito sa barong-barong namin ng anak ko. Naubos ko na kasi yung ipon ko noon sa aming dalawa. Malaki rin ang nagamit ko noong manganak ako. May munting tindahan ako dito sa bahay namin, pero mas malaki pa ang mga utang ng mga kapitbahay kaysa sa kita ko. Haste, paano ko pa kaya sila masisingil ngayong aalis na kami dito? Tama naman si Papa, kailangan ko na ring may pagamot sa doktor si Emerald. Pabalik-balik na kasi ang ubo niya. Mukhang hindi na nadadala sa herbal.